Binubugbog po ako ng anak ng amo ko. And then after mabugbog siya, napauwi natin sa tulong ng OWA. A few weeks later, Pilipina naman, nabugbog na naman for the second time. Wala na sigurong maabuso at mamatay na OFW kapag naisabatas ang panukalang ito ni Senator Raffy Tulfo, mga kababayan. Sa naganap na Senate hearing kanina ng migrant workers na pinangunahan ng Chairman of the Committee on Migrant Workers, Senator Raffy Tulfo, muli nitong inilatag ang kanyang suwestyon na dapat magkaroon ng neuropsychiatric exam ang buong pamilya ng employer bago ito bigyan ng empleyado. Ito'y upang malaman kung may sapak ba ang mga ulo nito. Dahil marami daw mga employers sa ngayon ang may mga empleyadong Pilipino kahit may mga sapak sa ulo. Kaya marami daw umanong OFWs ang naabuso, binugbog, binaboy, minaltrato at pinatay. Ang neuropsychiatric exam, dito masusukat ang psychological functioning, adaptability, personality at mental stability. Dito malalaman ang mga nakatagong nakakatakot na mga ugali. Kapag hindi daw makapasa ang employer o isa sa pamilya ng employer, hindi umano bibigyan ng empleyado. Anya pa kay Senator Raffy Tulfo, dapat umanong dadaan sa mas mahigpit na screening ang mga employers gaya sa ginawa ng mga empleyado na gusto nilang kunin. Kung dumaan daw ito sa butas ng karayom ang mga Pinay bago makalabas sa bansa, dapat ganun rin daw ang gagawin ng mga employer bago bigyan ng Pilipinang trabahador. Bukod sa neuropsychiatric exam, dapat daw umano silang magpapakita rin ng police record bilang patunay na wala silang nilabag na batas, medical record bilang patunay na malinis at wala silang mga sakit. Matatandaan na iminungkahi na ito noon ni Senator Raffy Tulfo dahil sa katakot-takot na nangyari kay Jolibera Nara, ang OFW na pinatay, sinunog at sinasagasaan sa disyerto ng kanyang alaga na lalaki na 17 years old sa bansang Kuwait. Naanya pa sa ating senador, hindi umano ito mangyari kung may mahigpit na screening na ginawa para sa mga employers at may personal monitoring o visit na ginawa para sa mga OFWs. Kung dumadaan sa butas ng karayom ang ating mga OFWs bago sila makapunta ng bansa sa kanilang deployment, sana ganun din po yung mga employer na sasalo. Sana po ma-check din kanilang record. Dapat po dadaan din sila sa new psychiatric exam para malaman natin kung karapat-dapat ba silang tumanggap ng mga empleyado nila sa kanilang household, pati mga anak nila. Things like that. So, example lang to, may topak sa ulo na employers sa Saudi Arabia pwedeng tumanggap ng OFW and then after a week magreklamo ng OFW dahil siya binugbog, ginahasa. That is the reason why is this happening, these abuses being committed on a regular basis. So dapat meron tayong patakaran. Gaya na lamang sa nangyari sa OFW kasambahay na si Mabel Mancera, OFW sa Saudi Arabia, ang nagpasaklulo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo dahil sinaktan ito ng amo. Matapos mapag-alaman na nagsumbong ang ating kababayan sa MWO at agency dahil sa hindi binigay ang kanyang sahod. Tinawagan po ng agency yung employer ko po, tapos tinatawag po ako ng amo ko, tapos kinonor po ako dito sa may second floor. Tapos nung na-corner na po ako, inihingi po yung cellphone ko. Kinuha yung cellphone ko, tapos dala-dala niya po yung notebook po na pinipirmahan na pang sahod. Sinampal niya po yun sa dibdib ko. Tapos yung pera po, sinampal niya po sa mukha ko. Natatakot po kasi ako kasi pag nalaman na naman po ng employer ko na nag-report na naman po ako, sasaktan naman po ako. Bugbog sarado naman ang OFW na ito sa bansang Kuwait dahil sa picture at video na kuha ng apo ng kanyang amo gamit ang kanyang cellphone. Binubugbog po ako ng anak ng amo ko. Sinasabihan ko naman sorry po. Hindi po sila ina-accept yung sorry dahil lang po yun sa picture kasi sabi nila pinagbibigay ko daw sa mga jowa ko. Sabi ko, paano po hindi naman po ako nakakalabas? Sabi ko, yung video po yan dyan ng bata, matagal na po yun. Tapos yun, doon nag-umpisa, ma'am. Tapos pinagbubugbog nila. Inaapakan yung dibdib ko, pati tiyan ko. Pinagsasampal po ako ng chinilas. Ito anya ang dahilan kaya iminungkahi ng ating senador ang panukalang magkaroon ng neuropsychiatric at police record ang employer at pamilya nito para malaman kung nararapat ba silang bigyan ng empleyadong Pilipino. Dahil ayon kay Senator Raffy Tulfo, mayroon umanong OFW nagpasaklulo sa kanya at sa tulong ng OWA na iuwi nila sa Pilipinas ang OFW na binugbog ng amo. At ang among ng bugbog ay nakakuha pa rin ng panibagong kasambahay na isa ring Pilipino. At ganun din ang nangyari, binugbog pa rin ang bagong kasambahay at umuwi sa Pilipinas. Ito anya ang sistema na dapat mabago, kaya nais ni Senator Raffy Tulfo na
nahigpitan umano ang screening sa mga employers at mapagbigyan sana ang kanyang request para sa seguridad ng mga OFWs na nagtatrabaho sa Middle East. I had this complaint from an OFW na siya ay naabuso, and then malaman-laman yung nang-abuso sa kanya dati pala nakulong na sa isang korte sa Saudi. So kung yan ay gumagawa tayo tulad ng aking suggestion, nagawa yun, nakita na meron palang police record to at yung kanyang record ay pangbubugbog, bakit pa natin puntahan niya, lagyan yan? And then after mabugbog siya, napauwi natin sa tulong ng OWA. And then a few weeks later, nagkaroon ng replacement. Pilipina naman, nabugbog na naman for the second time. So yung sabi ko, dapat may thorough screening. Ini-screen yung mga employer na sasalo sa ating mga OFW. And then meron dapat din neuropsychiatric exam. Is that a possibility na pwede natin magawa para maiwasan natin may mga topak na mga employer? Yun po yung, Mr. Chair, yun po yung direksyon na tinutungo po natin sa pamamagitan po ng tinatawag nating bilateral labor agreements. No? Meron po kaming joint committee na ginawa, joint statement doon sa aming pagbubukas. Pero yung sinasabi ko nga po, I don't know if I'm pushing the envelope dito, yung neuro exam para ma-assess sila kung karapat-dapat pa silang tumanggap ng mga foreigner employee sa kanilang household. Iba kasi yung tatanggap sila ng kalahi nila na trabahador. Okay? Matindi kasi yung foreigner magkaibang kultura, magkaibang ugali. So iba siyempre yung kanilang pakikitungo dyan. So dapat inyuro sila na are they fit to accept foreign employee into their household? At sila ba ay pasensyoso at sila ba ay normal o baka may topak na yan? Yun po yung kind of screening I'm trying to tell you now. Meron hubang ganon. Kung kailan bilateral agreement, then let's get into that kind of agreement to protect our OFWs. Babawasan po yung mga pang-abuso. Ikaw kabayan, bilang isang OFW, pabor ka ba sa panukala ni Senator Raffy Tulfo? Maganda sana ito kung maisakatuparan para lahat ng OFWs magkakaroon na ng mabubuting amo. Marami kasi sa mga OFWs ngayon ang inaapi, sinasaktan at parang hayop na pinagkayod kalabaw ng mga amo. Dinadala kung saan-saan para maglinis ng bahay ng ibang tao. Tapos walang sahod. Ang ilan pa nga walang tulog. Sila pa bumibili ng sarili nilang pagkain. Ang kwarto nila walang aircon. Bukod tayong electric pan lang, ang init pa naman sa bansang Middle East. Tinitiis lang nila ang ganitong sitwasyon para sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Sana mapagbigyan ang iminungkahi ni Senator Raffy Tulfo para masala ang mga salbahing amo. Para ang lahat ng Pilipinang kasambahay magkakaroon ng mabuting amo. Yung ituturing silang pamilya, hindi yung parang hayop na hinahawakan sa buntot. Kaya ikaw kabayan, kung mabait ang amo mo at parang kapamilya turing nila sa'yo, ingatan at respetuhin niyo po sila at huwag niyo po silang abusuhin. Dahil hindi lahat sinuswerte sa abroad.